Good morning to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaaldab vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, support at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment. Okay, buuin nyo to start to finish, and don't forget to share this video. And syempre, don't forget to share to send me star sa aking Facebook page pagka pinost ko tong aking video. So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Eto nga no. Maski yung proposal, yung prenuptial ko noon ni na Arjo at Main, hindi nga nakaligtas sa publiko. At iniimbestigahan kung ano nga ba ginamit dito na panggastos. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recaps, once again si Titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, maski yung fake proposal, yung prenuptial, and syempre yung fake wedding ni na Arjo and syempre ni Clowny, or should I say, kasi hindi naman sila maniniwalang si Clowny ang pinakasalan ni Arjo. Should I say si Main, 'di ba? Walang lusot sa mga publiko or walang lusot sa publiko ang ganyang sistema. Maski yung ganyan ginastusan or syempre should I say iniimbestigahan, 'di ba, kung ano ba talaga yung ginamit na panggastos diyan at kung ano ba talaga ang, 'di ba, kasi alam niyo naman bonggang-bongga ang kanilang yung kanilang proposal, and syempre bonggang-bongga din yung kasal, 'di ba, Baguio. Aba, 'di ba? Diyan tayo magtataka, anong ginamit? Anong pera yung ginamit mo, Arjo? Ba't ka nagkaroon ng ganyan kagarbo na proposal, 'di ba? Ba't nagkaroon ka ng ganyan? Ba't nagkaroon ka ng ganyan klaseng proposal? Ang romantic nga, 'di ba? Ang romantic sa kalokohan. Ang romantic sa kalokohan, 'di ba? Na keso may pa fireworks pa, 'di ba? Ang gastos, pero di natin alam yung pera palang ginamit ni Arjo diyan. Aba, pera na pala ng Pilipinas yung ginamit ni Arjo diyan. 'Di ba? Maski guys, yung nag-prenup sila, aba, wag nyong ismulin sa ibang bansa. Syempre, kung ba naman yung magnakaw ng milyon-milyon sa Pilipinas, hindi ka pa ba gagastos ng bonggang-bongga para lang sa prenuptial and syempre sa proposal? Kahit sabihin ninyong sarsuela lang yan, aba, naghirap, and syempre gumastos din naman dyan si Arjo, 'di ba? Syempre, kahit nasabihin ninyong mukhang lalaki yung kanyang mapapangasawa, 'di ba? Kahit nasabihin ninyong mukhang bakla or talagang bakla yung talagang mapapangasawa niya, aba, kailangan din naman yung gastusan, 'di ba? Kailangan din naman yung pagtuunan ng pansin at syempre paglaanan ng pansin yung kanyang honey bunch, 'di ba, or yung kanyang should I say baba, 'di ba? Kailangan din naman yung paglaanan, pagtuunan ng pansin, 'di ba? Kahit, 'di ba, alam niyo naman, kahit na pag putyo-putyo ang binigay sa kanya or putyo-putyo yung ibinigay or binigay niya sa
sa kanyang partner or sa kanyang magiging asawa, 'di ba? Baka naman iwan siya sa ere, 'di ba? Di ngangawayan si Arjo. Kaya, yeah, 'di ba? Paano kasi walang sariling pera yan si Arjo. Kaya yan, 'di ba? Nagnakaw sa Pilipinas at nagnakaw sa Pilipino. Kaya kaya na nagkaroon ng fake proposal and syempre ng fake prenuptial wedding or ng fake wedding, 'di ba? Yan. Yang mga yan or yung wedding na yan, talagang minalas, buti nga sa'yo, 'di ba? Buti nga sa'yo at minalas yung fake wedding mo, 'di ba? Kasi alam niyo naman yung mga paganyan-ganyan nila mga nakaakibat diyan mga ano din naman, should I say karma, 'di ba? Nung araw ng kasal siguro guys, alam naman na nila or alam naman na ng mundo na ating ginagalawan kung ba't nagkaroon ng ganyan, 'di ba? Ba't magkakaroon ng ganyan? Syempre nagnanakaw na si Arjo that time sa Pilipinas, 'di ba? At hindi pa nga lang tukoy at hindi pa nga lang talaga hindi pa nga lang sabog na sabog yung pagnanakaw ni Arjo sa Pilipinas. Kaya, 'di ba? Pero alam na natin ngayon kung saan nanggaling or saan talaga kung ano ba talaga yung perang ginamit ni Arjo sa panggastos diyan sa fake proposal, fake wedding, fake prenuptial nila ng asawa niyang si Meng or nung asawa niyang si Clowny, 'di ba? Kaya sorry na lang kayo, hindi kami maniniwala diyan sa mga kalokohan ninyo na kesyo may panggastos naman talaga si Arjo and syempre may ano din naman talaga si Arjo, may panggastos din naman talaga sa asawa niya without knowing guys na talagang pinagluloko lang tayo. Talagang kung may panggastos talaga yan, 'di ba? Wag ninyong sasabihin na mayaman yan dahil yung yaman yan galing sa flood control project, 'di ba? Galing dyan yung mga yaman ni Arjo, yaman ng pamilya niya. Kinamkam lang naman ni Arjo at syempre ng pamilya ni Arjo yung kaba ng para sa atin o yung kaba ng Pilipinas na para sa atin, 'di ba? Na dapat tayo talaga yung nananagana and tayo dapat yung namumuhay, 'di ba, ng ganyan ka agap or ganyan ka sagana, 'di ba? Hindi dapat tayo naghihirap, hindi dapat tayo samantalang si Arjo, 'di ba, hindi habang nagpapakasaya siya, habang fake proposal siya or nagpe-fake wedding siya, lahat sarsuela. Hindi naman natin alam or hindi lang natin nalalaman, ninanakapan na pala tayo ni Arjo, 'di ba? Habang tayo natutulog tayo sa pansitan, natutulog tayo sa katotohanan, guys, natutulog tayo na 'di ba? Ako nga guys, nagtataka nga rin kung ba't nagkakaroon si Arjo Atayde ng ganyang proposal and nagkaroon si Arjo ng ganyang fake proposal at nagkaroon ng prenuptial at kasi 'di ba kadalasan ng nagple-prenup dito lang talaga sa Pilipinas, sa mga sikat na lugar sa Pilipinas sila nag-prenup, 'di ba? Or nagpe-prenuptial. Pero ito, wag ka. May pa ibang bansa pa yung lola mong bakla, 'di ba? May pa prenuptial pa yan si Arjon sa ibang bansa. So, ito pala yung dahilan. Ito din naman pala yung dahilan kung ba't siya nagkaroon ng prenuptial wedding, 'di ba? Dahil alam naman na natin lahat ng mga Pilipino, dito talaga
nagkakaroon ng prenup. Maliban lang talaga guys, kung talagang mayaman na mayaman ka, talagang mayaman na mayaman yan si Arjo. Nagdonako ba naman yan sa buong Pilipinas at buong mundo, di ba? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. Bye-bye.